Sa liblib na baryo ng San Pablo, may isang lumang bahay na matagal nang pinabayaan. Ang mga residente roon ay takot lumapit sa bahay na iyon, lalo na kung sumasapit na ang hating gabi. Minsan, may mga batang nagsusubok sumilip, ngunit agad na tatakbo palayo kapag nakaririnig ng mga kaluskos, bulong, o minsan ay halakhak na tila nanggagaling sa kailaliman ng dilim. Ang sinasabing dating may-ari ng bahay ay si Aling Iska, isang matandang babae na nabalitang nagpakamatay matapos mapagbintangang mangkukulam. Mula noon, tila niyakap ng bahay ang kanyang galit at sinumang papasok doon ay hindi na muling naalalabas. Ngunit isang araw, may dumating na grupo ng kabataang mula sa Maynila. 4 silang magkakaibigan, sina Laura, Miko, Danny at Kent. Mga vlogger na gumagawa ng paranormal content para sa YouTube. Sa paghahanap ng kakaibang content para sa kanilang channel na Takutan Chronicles, napadpad sila sa San Pablo. Ayokong pumasok dyan. Ang sama ng pakiramdam ko pagtingin pa lang, para na akong pinupuluputan ng lamig, wika ni Laura, habang nakatayo sa labas ng kalawangin at gumuho ng gate ng bahay. Exactly. Kaya nga perfect itong location para sa vlog natin. Isipin mo, haunting ng mangkukulam, viral agad yan. Sagot ni Miko, hawak ang kanilang kamera. Ano ba to, Miko? Totoo bang may namatay talaga rito? Tanong ni Danny, kinukuskos ang braso dahil sa malamig na simoy. Oo no, si Aling Iska, pinatay daw ang sarili pagkatapos mapagkamalang mangkukulam. Pero ang sabi ng mga matatanda rito, hindi raw siya nagpakamatay. Tinatay siya ng mga galit na kapitbahay, ibinigti siya sa sarili niyang kusina. Since then, wala nang naglakas loob na tumira ulit sa bahay na to. Pwes, sabad ni Kent, tayo ang unang babasad ng sumpa. Sa loob ng bahay ay napakadilim. Ang sahig ay naninipis na at ang amoy ng amag at dugo ay tila nanunuot sa balat. Sa unang tingin, para lang itong isang abandonadong bahay. Ngunit habang tumatagal, tila ba'y bumubulong sa paligid, mga salitang hindi maunawaan. Guys, narinig niyo yon? Bulong ni Laura, parang may umuungol. Lahat sila'y napalingon. Nag-iinarte ka lang, sagot ni Danny, pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, may narinig silang kaduskos sa itaas, may tunog ng kalderong kumulong. Paglingon nila, may isa pang pinto sa dulo ng pasilyo, isang pinto na parang hindi dapat buksan. Kent, wag ka! Sigaw ni Miko. Ngunit huli na, bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas ang isang malamig na hangin na may kasamang tila alingaw-ngaw ng iyak ng bata at sabay-sabay na tili ng mga babae. Ay puta! Sigaw ni Danny. Lahat sila'y nagtakbuhan sa sala. Sa gitna ng sala, may lumang upuan. Doon biglang may umupong figura ng babae, kulubot ang balat, duguan ang mata, at duguan din ang dila na parang kinagat hanggang sa maputol. Kayong mga walang galang, kayong mga hindi marunong lumingon sa kasaysayan, sabay halakhak ng nilalang. Ikaw ba si Aling Iska? Tanong ni Laura, nanginginig, hawak ang rosaryo. Ako ang babaeng sinunob ng tsismis, pinatay ng takot, at inilibing sa galit. Sagot ng multo. Ang kababaihang nilunod sa maling akala. Isa-isang sinapian ang mga kabataan. Si Danny na laging palaban, biglang napaluhod at nagsimulang magsalita sa wikang hindi niya alam. Kalidon minarka, paulit-ulit. Si Kent ay biglang natulala, saka naglakad papunta sa itaas na parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Nang sundan siya ni Miko at Laura, nakita nila itong nakatayo sa ibabaw ng hagdanan, umiiyak. Bakit ako, Lola? Bakit ako ang ipinatim sa altar? Bulong ni Kent habang tumutulo ang laway. Ayoko na maging handog. Kent, sigaw ni Miko. Ngunit lumipad si Kent pababa ng hagdan, bumagsak ang katawan sa marmol na sahig. Kalabog, dugo, katahimikan. Tumili si Laura at napatakbo, habang si Danny ay umiikot sa sahig, tinuduraan ang sarili at nagsusugat ng balat. Makinig kayo.
Sigaw ng tinig ni Aling Iska sa buong bahay. Hindi ako masamang tao. Ako'y ina. Ako'y manggagamot. Ako'y sinumpa ng mga takot sa kaalaman at nayon tayo ang sisingil. Isang mahaba at emosyonal na pagtangis ang lumaganap sa buong paligid. Tila hindi lang isang multo si Aling Iska, kundi isang gunita ng lahat ng kababaihang tinawag na masama dahil lamang sa kaalaman, dahil sa lakas, dahil sa pagiging iba. Patawad, iyak ni Laura habang niyakap si Danny. Hindi namin alam ang totoong kwento mo. Sa gitna ng dilim, biglang may liwanag na dumaloy mula sa lumang altar sa kusina. Lumitaw ang imahe ni Aling Iska na may luha sa mga mata. Kabutihang tanggap ay siyang makalulunas, ngunit ang kabutihang hindi kinilala ay sumpa sa puso ng bayan. Bumalik sa sarili si Danny, huminto ang pangingisay niya. Si Miko lumapit sa altar at isinuko ang kamera. Wala ng vlog, wala ng content. Ang kwento mo ay hindi para pagkakitaan. Ito'y para ituwid. At sa wakas, tuluyang bumukas ang pintuan ng lumang bahay. Ang malamig na hangin ay naging mainit at ang liwanag ng buwan ay parang tumama sa bawat sulok ng bahay. Lumambot ang sahig, bumango ang paligid at ang anino ni Aling Iska ay unti-unting naging alab ng liwanag. Sa labas ng bahay, kuminto sa harap ang mga matatandang residente ng baryo. Isa sa kanila, si Lola Sabel, ay nagsalita na yun lang ulit bumuka ang pintuan ng bahay na yan. Marahil, natapos na ang kanyang hinagpis. Makalipas ang 3 buwan, nagbalik sina Laura sa baryo. Hindi para mag-vlog, kundi para magtayo ng isang maliit na museo at aklatan sa loob ng bahay ni Aling Iska. Doon nila inilagay ang mga kwento ng kababaihang katulad niya, na sinaktan, pinapahimik, ngunit muling binuhay sa alaala. At ang aral sa gabing iyon ay malinaw. Hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, ito ay hinagpis na pinilit ilibin ng kasaysayan. At tanging katotohanan lamang ang makaluluwal sa mga multo ng ating nakaraan. Ang kwentong ito ay paalala na ang kasaysayan na binura, tinabunan o ipinagkaila ay muling bumabangon, hindi upang manakot, kundi upang ipaalala ang sakit ng nakaraan na hindi pa nagagamot. Si Aling Iska, na tinawag na mangkukulam at pinarusahan ng walang sapat na pag-unawa, ay sumasalamin sa maraming kababaihang itinuring nakakaiba, itinakwil dahil sa kanilang katalinuhan, tapang, ipaniniwala. Ang kanyang multo ay hindi lamang isang nilalang ng dilim, kundi isang aninong sumisigaw para sa katarungan. Hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, sila'y kaluluwa ng mga inaapi, ng mga inusig ng lipunan, ng mga tinakot ng maling paniniwala. At minsan, ang tunay na kababalaghan ay hindi ang mga espiritu, kundi ang kasinungalingang tinanggap ng lipunan bilang totoo. At higit sa lahat, ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang magligtas, hindi lamang ng sarili, kundi ng buong kasaysayan ng isang tao.